Magandang araw muli po sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer, at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko naman po ngayon ay mag-i-install po ako ng voltage regulator na kung saan po yung mga nagdaang video ay dinayagnos ko at sira po yung voltage regulator. At ito na nga po pala yung order kong voltage regulator na bago. Ito po siya. At ito naman yung luma. So nakita na po natin yung problema nito ay nandito po sa loob. Sunog po yung winding sa loob. Kaya hindi na po nagcha-charge yung alternator. So yung voltage regulator po pag 24 volts, itong wire po na to ay nasa gitna. Ayan po, nasa gitna siya. Isa, dalawa, tatlong wire po yung nasa ibabaw pero nasa gitna siya. So ibig sabihin po ito yung positive power po na galing po ng ignition switch or susian. Dapat po lagi pong may power supply to. Kapag nawala po ay hindi po kakarga yung alternator natin. Kapag 12 volts naman po, itong wire na to ay nandito po sa gilid. Yan po yung palatandaan. Kapag 12 volts nandito sa gilid, itong wire na to. Kapag 24 volts ay nandito po sa gitna. So palatandaan po kasi natin to dahil kapag rekta po tayo or ida-direct connection po natin, itong gitna po na yan ay i-coconnect lang po natin dito sa kabila, dito sa kaharap niya. So malalaman na po natin kung alin yung sira. Yung katulad po nung ginawa ko ng mga nagdaang video, malalaman po natin kung alternator ba yung sira or voltage regulator. So ito po yung match niya na socket, itong male. Yan. Lagi pong gitna. So since ito pong gitna po ay ignition switch. So irerekta po natin dito sa itong gitna na yan. Irerekta lang po natin. Pag anuan lang po natin ng wire dito sa kabila. Yan. Kukuha po ako ng wire para makita po natin. So ganyan po ang magrekta ng 24 volts na alternator or voltage regulator. So kapag ginanyan po natin, yan, dahil nasa gitna po yung positive power, so irerekta lang po natin dito sa ano na yung kabila, sa katapat po na terminal. Malalaman na po natin kung kakarga yung alternator. So kapag kumarga po yung alternator, ito po yung sira. So kapag hindi naman po kumarga, alternator po yung sira or wiring. So madali lang po malaman. So kapag 12 volts naman po, tulad po ng sinasabi ko, itong wire po na to ay nandito po sa gilid. So ang pagrerekta naman po ay ganyan lang po. Dito rin po sa gilid ang pagrerekta. So ito naman po yung rekta po ng 12 volts na alternator na voltage regulator. So itong ganito po yung magrekta. So kapag ganyan po ang pagka-connect, ibig sabihin 12 volts po 'yan. Itong wire na to nakalagay po dito sa gilid. So kapag nagrekta po tayo, gilid, papuntang gilid po, ida-direct connection po natin. Pag sinabi pong rekta, ibig sabihin without voltage regulator po. Hindi po natin kailangan maglagay
Kasi nga irerekta nga natin para malaman po natin yung kung alin po yung sira, kung voltage regulator ba or alternator. So ganun lang po ang magrekta po or mag-direct connection. At ngayon po ay paandarin na po natin para malaman natin. Kukoneksyon ko po to. Yan. Ay, mali po. Itong sira po ito. Dapat yung bago. So dahil bago na po siya, dapat kakarga na po ito pag pinaandar ko yung makina. So paandarin po natin. Kakarga po, ibig sabihin magcha-charge na po, papalo na po yung ampere gauge. So kung napansin po natin ay kumakarga na po siya. At ibig sabihin yung pagkarga po na yun ay kontrolado na po ng voltage regulator. So wala po tayong alalahanin na masira po yung battery or sumobra po yung voltage output po ng alternator kasi dumaan na po siya dito. Kontrolado po niya yung output voltage ng alternator. So katulad po nung ginawa ko, kapag nirekta po, so kakarga po yung alternator pero over voltage po ang lalabas doon. Hindi po kayang kontrolin yung voltage sa yung alternator po, yung voltage output po ng alternator. So pwede pong masira.
Pero pag dating po sa mga emergency ay pwede po natin gawin yon in case po na sakaling nasira po to sa biyahe. So pwede po natin irekta yan, kailang kukontrolin lang po natin pag alam po natin ay kargado na po yung battery, pwede po natin tanggalin to. Pero sa mga emergency lang po yun, hindi katulad po nito, tanggalin man natin o hindi ay talagang kontrolado po niya yung alternator voltage output. So ganun lang po, sana po mayroon po kayong nakuhang idea. So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.